Isang malamig na boses sa dilim, babae ka lang. Magandang gabi, sa mundong ito may mga unipormeng sumisimbolo sa kapangyarihan at proteksyon. Sila ang mga taong inaasahan nating tatakbuhan sa oras ng panganib, ang mga tagapagtanggol ng batas. Ngunit paano kung ang mismong unipormeng iyon ay maging anino ng takot? Paano kung ang mga bisig na dapat ay sumasagip ay siya palang pumipinsala? Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang ordinaryong krimen. Ito ay tungkol sa isang sistema, isang makinaryang pinapatakbo ng kasakiman sa loob mismo ng isang himpilan ng pulisya. Isang gabi sa kahabaan ng isang madilim na kalsada sa probinsya, isang babaeng nag-iisa ang masasangkot sa isang bangungot na maglalantad sa nabubulok na katotohanan, isang babaeng minamaliit, hinahamak at ikinukulong dahil sa kanyang pagtanggi na yumuko sa katiwalian. Hindi nila alam, ang babaeng kanilang binangga ay hindi isang ordinaryong biktima. Siya ang magiging mitya na susunog sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming balikan ang mga pangyayari sa San Rafael, Bulacan. Isang kwento ng pag-abuso sa kapangyarihan ng isang huwes na nagpanggap bilang ordinaryong mamamayan upang maranasan ang pinagdaraanan ng mga walang boses at ng isang laban kung saan ang hustisya ay isinilang mula sa pinakamadilim na sulok ng inhustisya. Paano nga ba ang isang gabi ng pang-aapi ay naging simula ng pagbagsak ng isang buong pugad ng mga tiwaling alagad ng batas? Abril taong 2017, ang gabi sa kahabaan ng National Road sa San Rafael, Bulacan ay tahimik at malalim. Tanging ang mga ilaw ng iilang sasakyan ang humahawi sa kadiliman, parang mga matang pilit na nanunuot sa kumot ng gabi. Para kay Judge Regina Alma, ang biyahe pauwi ay isang ritual. Isang pagkakataon upang iwanan sa Maynila ang bigat ng kanyang posisyon, ang mga bunton ng kaso, ang mga testimonya ng pighati at pag-asa na araw-araw niyang pinapasan. Isang dekada na siyang hukom sa isang regional trial court at kamakailan lamang ay nalipat sa Bulacan. Kilala siya sa kanyang talas ng isip at sa integridad na hindi kayang bilhin o takutin. Isang reputasyong pinanday ng panahon at ng di mabilang na mga pagsubok. Sa isip niya, isa lamang itong ordinaryong biyahe. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay tila musika sa kanyang pandinig, isang paalala ng payapang buhay sa probinsya na naghihintay sa kanya. Ang mga puno sa gilid ng daan ay mga aninong nagmamasid lamang, mga tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay. Ngunit may mga gabing kahit ang pinakaordinaryong landas ay may inililihim na panganib. Sa isang kurbadang bahagi ng kalsada kung saan ang dilim ay mas siksik at ang mga ilaw ng poste ay tila pagod ng magbigay ng liwanag, may mga aninong nag-aabang, dalawang pulis. Ang kanilang uniforme ay dapat sanang simbolo ng kapanatagan, ngunit sa gabing iyon ang kanilang presensya ay may dalang kakaibang lamig. Bigla silang humarang sa kanyang daraanan. Sa simula inakala ni Regina na isa lamang itong karaniwang checkpoint. Normal na proseso, sanay na siya, ngunit may mali. Ang paraan ng kanilang paghinto sa kanya ay hindi pangkaraniwan, may bahid ng pagka-agresibo. Isang nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang tumutok sa kanyang muka. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang balat, isang biglaang panghihimasok sa kanyang personal na espasyo. Babay utos ng isang boses, magaspang at walang paggalang, pinababa siya mula sa kanyang sasakyan. Ang tinawag nilang routine check ay mabilis na nag-iba ng anyo. Ang mga tanong ay hindi na tungkol sa seguridad, ang mga ito'y naging mga paratang na may halong pangmamaliit. Saan ka pupunta, miss? Mag-isa ka lang? Tanong ng isa, ang tono ay mapanuri, tila isang krimen ang pagiging isang babaeng nagmamaneho mag-isa sa gabi. May nilabag kang traffic rule. Sabi naman ng isa pa, kahit alam ni Regina sa kanyang sarili na maingat siyang nagmamaneho. At ang huling hirit, ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan na parang lason na dahan-dahang kumakalat. Hindi ka dapat nagmamaneho ng mag-isa, babae ka lang. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang insulto, iyon ay isang paghuhusga, isang pagbabalewala sa kanyang kakayahan, sa kanyang pagkatao, batay lamang sa kanyang kasarian. Ngunit pinanatili ni Regina ang kanyang kahinahunan. Ipinakita niya ang kanyang mga papeles, lisensya, rehistro, insurance, lahat ay kumpleto at nasa ayos, walang anumang mali. Ngunit hindi iyon ang hanap nila. Ang
ang katotohanan ay hindi mahalaga sa kanila. Overspeeding ka, iginiit ng isang pulis. At wala kang lisensya, dagdag ng kasama nito, hawak-hawak ang mismong lisensya ni Regina sa kanyang kamay. Ang mga akusasyon ay hayagang imbento, mga kasinungalingang binuo sa hangin. At kasunod ng mga kasinungalingan ay ang tunay nilang pakay, ang pagbabanta. 5,000 piso, sabi ng pulis, ang boses ay bumaba, tila isang sikretong ibinubulong. Ibigay mo sa amin yan at kalimutan na natin to. Walang tiket, walang abala. Sa sandaling iyon, si Regina ay nasa isang sangandaan. Maaari siyang magbayad, maaari niyang tapusin ang gulo, maaari niyang sabihin kung sino siya, isang hukom ng Regional Trial Court, at panoorin silang manginig sa takot at biglang maging magalang. Ngunit isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi lamang para sa kanyang sarili. Tumanggi siya. Wala akong nilabag na batas, sabi niya. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit buo, puno ng paninindigan. At hindi ako magbabayad. Ang kanyang pagtanggi ay parang pagsindi ng posporo sa isang silid na puno ng gas. Ang pagkukunwari ng mga pulis ay nawala. Ang kanilang mga muka ay umigting. Ang kanilang pagiging arogante ay naging purong galit. Matigas ka ha, sabi ng isa. Kung ayaw mo sa madaling paraan, dun tayo sa mahirap. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Inaresto siya, ang kanyang mga kamay ay marahas na hinawakan. Dinala siya sa presinto na parang isang tunay na kriminal. At sa buong panahong iyon, pinili ni Regina na manahimik tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya binanggit na siya ay isang hukom. Nais niyang makita, nais niyang maranasan, nais niyang malaman kung paano tunay na tratuhin ng mga pulis na ito ang isang ordinaryong mamamayan. Isang taong walang impluwensya, walang mataas na posisyon at walang koneksyon. Sa gabing iyon, sa loob ng police car na humaharurot patungo sa presinto, hindi na siya si Judge Regina Alma. Siya ay isang numero, isang biktima, isang saksi. At ang kanyang paglalakbay sa puso ng kadiliman ay nagsisimula pa lamang. Ang presinto ng San Rafael ay hindi isang lugar para sa mga mahihina ang loob. Ang amoy nito ay pinaghalong pawis, alikabok at nawawalang pag-asa. Ang mga dingding ay tila may sariling mga kwento ng pighati, mga lihim na ibinubulong sa bawat sulok. Pagdating ni Regina, sinalubong siya ng tanawin ng iba pang mga detenidong tila mga kaluluwang ligaw, mga biktima ng parehong kapalaran. Mga ordinaryong motorista, mga driver ng jeepney at ilang mga kabataang nahuli raw sa mga gawa-gawang paglabag. Sa kanilang mga mata nababakas ang parehong pagod at takot, isang pagod na dulot ng paulit-ulit na pakikibaka sa buhay at isang takot na dulot ng biglaang pag-agaw sa kanilang kalayaan. Para kay Regina, bawat mukha sa loob ng selda ay isang bukas na aklat, isang kwento ng kawalan ng katarungan. Idiniin niya sa mga opisyal na naka-duty na wala siyang anumang nilabag, ngunit ang kanyang mga salita ay parang hanging dumaan lamang sa kanilang mga tainga. Ang kanyang protesta ay sinalubong ng blangkong tingin at pagwawalang bahala. Sa huli, itinulak siya sa loob ng isang selda. Ang malamig na bakal ng rehas ay sumara sa kanyang likuran. Ang tunog nito ay pinal at nakabibingi. Sa loob, habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakapiit ng walang sapat na ebidensya, isang mas malalim na misyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang pansariling karanasan ay naging isang bintana, isang durungawan kung saan malinaw niyang nasilayan ang tunay na anyo ng kapangyarihang ginagamit sa maling paraan. Sa gabing iyon, hinubad niya sa kanyang isipan ang kanyang roba. Hindi siya isang hukom, siya ay isang saksi, isang biktima ng isang sistemang binabalot ng pang-aabuso at korupsyon. Nang magsimulang magkwento ang bawat isa sa loob ng masikip na selda, lumitaw ang isang nakakakilabot na pattern. Ang kwento ni Regina ay hindi natatangi. Ito pala ang pamantayan. Ako simula ng isang matandang driver ng tricycle, ang kanyang muka ay guhit-guhit na ng pagod at hirap. Dinampot ako dahil wala raw akong helmet, pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Suot-suot ko ang helmet ko nang parahin nila ako. Gawa-gawa lang nila. Isang binatilyo naman marahil ay nasa kolehiyo pa lamang ang nagsalaysay ng kanyang sinapit. 3,000 ang hinihingi sa akin. Wala raw akong dalang ORCR ng motor ko. Nasa bahay lang, kukunin ko sana. Ayaw pumayag. Pera daw ang kailangan. Nang tumanggi ako, sinampahan ako ng resisting arrest at public scandal. Paano ako mag-iiskandalo halos hindi ako
makapagsalita sa takot. Lahat sila ay may parehong dulo sa kanilang kwento. Nang tumanggi silang magbigay ng lagay, bigla silang sinampahan ng mga kasong disobedience to a person in authority at public scandal, mga kasong madaling imbentuhin at mahirap patunayan ang kawalan ng sala. Sa bawat kwentong naririnig ni Regina, lalong tumitindi ang kanyang kutob. Hindi ito isang isolated incident, hindi ito gawa ng iilang bulok na mansanas. Ito ay isang sistema, isang organisadong operasyon ng pangingikil na pinamumunuan ng mga taong nanumpa na maglingkod at magprotekta sa bayan. Ang selda ay naging isang confession room, isang santuaryo ng mga biktima. Ang kanilang mga hinaing ay umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok na iyon, mga alingaw-ngaw na hindi naririnig sa labas ng mga rehas. Naramdaman ni Regina ang bigat ng kanilang mga kwento, ang sakit ng kanilang kawalan ng kapangyarihan. Naintindihan niya na ang kanyang pag-aresto ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanilang lahat. Ilang oras ang lumipas, ang gabi ay lalong lumalim. Sa wakas dumating ang kanyang kapatid na si Patricia, isang abogado rin na nagsisilbi sa kanilang lalawigan. Nagbigay ito ng piyansa at si Regina ay pinalaya. Nang makalabas siya sa presinto at muling malanghap ang hangin ng kalayaan, hindi niya napigilang ikwento agad kay Patricia ang lahat. Hindi lamang ang bastos na pagtrato sa kanya, ang mga mapanlait na salita o ang gawa-gawang kaso. Higit sa lahat ikinuwento niya ang sistematikong pangungotong na tila bahagi na ng araw-araw na operasyon ng istasyon. Ang mga kwento ng mga nakasama niya sa selda, ang mga mukha ng takot at desperasyon. Sa kanilang pag-uusap habang binabagtas ang daan pauwi, napagtanto nila ang isang mas malaking katotohanan. Ilang linggo na palang nagaganap ang parehong modus. Mga motorista ang pinapara, iniimbentuhan ng kaso at kinikilan ng pera. Kapag tumanggi diretso sa presinto, ikukulong ng walang sapat na batayan. Doon hihintayin nilang bumigay ang biktima o magbayad ng piyansa ang isang kaanak. Ang presinto ay hindi na isang himpilan ng pulisya. Ito ay naging isang negosyo. Para kay Regina, ang gabing iyon ay higit pa sa isang personal na panghahamak. Ito ay isang malinaw na larawan ng isang bulok na kalakaran kung saan ang kapangyarihan ng batas ay ginagawang sandata laban sa mga inosente. Sa kanyang loob nagsimulang mag-alab ang isang apoy ng determinasyon na ilantad ang katotohanan at panagutin ang mga may sala. Bago matapos ang linggo, habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang normal na buhay, muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga naiwan niya sa selda. Ang matandang tricycle driver, ang estudyante, ang mga taong walang boses, walang lakas at walang kakayahang lumaban. Para kay Regina, hindi ito matatapos sa isang simpleng masamang karanasan lamang. Hindi ito isang alaala na basta na lang ililibing sa limot. Ito ang simula ng isang laban para sa hustisya, kahit na ang kanyang magiging kalaban ay ang mismong mga taong dapat sana'y tagapagtanggol ng batas. Ang katahimikan ay maaring maging isang uri ng pagkonsinti. Para kay Regina at Patricia, ang manahimik matapos ang gabing iyon ay katumbas ng pag-amin na ang sistema ay sira na at wala ng pag-asa. Ngunit hindi iyon ang kanilang paniniwala. Kung siya, isang hukom, ay nagawang tratuhin na parang basura, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan na walang kalasag na posisyon o koneksyon para lumaban? Sa loob ng ilang araw, ang kanilang tahanan ay naging isang war room. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, kundi tungkol sa estratehiya, ebidensya at kung paano bubuwagin ang isang pugad ng katiwalian nang hindi sila napapansin. Sa tulong ng kanilang mga koneksyon sa legal at judicial system, gumawa sila ng isang mapanganib, ngunit kinakailangang hakbang. Palihim silang nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang NBI ay agad na kumilos, isang covert operation ang isinagawa. Ang misyon, magkalap ng matibay na ebidensya laban sa mga tiwaling pulis ng San Rafael. Ang operasyon ay parang paglalakad sa alambre, bawat galaw ay maingat na kinakalkula. Natunto nila ang ilan pang mga nabiktima ng parehong modus. Ang mga ito na dati takot magsalita ay nagkaroon ng lakas ng loob ng malaman na hindi sila nag-iisa. Dahan-dahan nabubuo ang isang malinaw na larawan ng isang malawakang paglabag sa batas. Sa investigasyon, isang pangalan ang laging lumilitaw, Vicente Ramos, ang bagong hepe ng lokal na police station. Lumabas sa mga ulat na nagsimula ang lahat 2 buwan na ang nakalipas nang italaga si Ramos sa pwesto. Siya ay na-relieve mula sa kanyang dating pwesto dahil sa ilang internal conflicts
at inilipat sa San Rafael. Tila dinala niya ang kanyang mga lumang gawi. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng isang hindi opisyal ngunit sa pilitang quota system. Araw-araw may itinakdang bilang ng mga huhulihin at kung walang sapat na tunay na lumalabag sa batas, simple lang ang solusyon. Mag-imbento sila ng kaso. Ang perang nakokolekta mula sa mga kotong at piyansa ay tinitipon sa himpilan. May porsyento para sa mga tauhan, ngunit ang pinakamalaking bahagi, ang cream of the crop, ay napupunta sa mismong opisina ng hepe. Ang himpilan ay naging isang pribadong kaharian at si Ramos ang hari. Isang malaking pagbabago ang nangyari ng isang tao mula sa loob ang nagpasabog ng lahat. Si PO2 Edgardo Silayan, isang bagitong pulis. Bata pa, may mga pangarap pa at hindi na makayanan ng kanyang konsensya ang nabubulok na sistema. Sumang-ayon siyang maging informant, sawang-sawa na raw siya. Sa kanyang testimonya na ibinigay sa isang safe house ng NBI, ikinuwento niya ang lahat. Mismong si Hepe Ramos ang naguutos sa amin, sabi ni Silayan, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Sinasabihan niya kami na kailangan naming makarami sa isang araw. Kung wala talagang mahuli, kahit sino na lang daw, imbentuhan ng kaso. Diskarte ang tawag niya doon. Ang mga hindi sumusunod, pinag-iinitan. Tinatakot na ililipat sa malalayong lugar, sa Mindanao, kung saan magulo. Kaya kahit labag sa loob ng iba, napipilitan na lang sumunod. Nagbigay si Silayan ng mga detalye na nagpatibay sa investigasyon, mga talaan ng mga kotong na ipinapasa sa kanila, mga pangalan ng mga motoristang kinikilan, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang paraan kung paano nila pinipilit papirmahin ang mga biktima sa isang pekeng police blotter para magmukhang lehitimo ang kanilang pag-aresto. Sa bawat ulat na dumarating mula sa NBI, sa bawat testimonya ng mga biktima, sa bawat revelasyon ni Silayan, lalong lumilinaw ang larawan. Ang presinto ng San Rafael ay hindi nakalungan ng katarungan. Ito ay naging isang pugad ng mga buwitre, pinamumunuan ng mga taong ang tungkulin sana'y magprotekta, ngunit sila mismo ang sumisira sa sistemang dapat nilang panatilihin. Habang tahimik na gumagalaw ang NBI, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa loob ng police station. May kakaibang tensyon sa hangin, tila may mga matang nagmamanman, may mga nagtatala ng kanilang bawat kilos. Hindi nagtagal, umabot ang balita kay Vicente Ramos. Nalaman niyang may investigasyon at nagsimula raw ito sa reklamo ng isang babaeng nagngangalang Regina Almario. Para kay Ramos, ang babaeng iyon ay isa lamang sa maraming mga motoristang nagmatigas. Isang ordinaryong sibilyan na tumangging magbigay ng lagay. Hindi niya agad nalaman na ang babaeng iyon ay isang hukom ng Regional Trial Court. Ang tingin niya rito ay isang maliit na abala na lumaki, kaya't mabilis siyang kumilos para pagtakpan ang kanilang mga gawain. Naglabas siya ng mga pahayag sa lokal na media. Ipinangalandakan niya na malinis ang kanilang operasyon at ang anumang akusasyon ng kotong ay gawa-gawa lamang ng mga taong ayaw sumunod sa batas at gustong manira sa magandang imahe ng pulisya. Nagpakalat din sila ng mga tsismis. Ang mga paratang daw ay isang planadong pagpapabagsak sa kanya, gawa ng dati niyang mga kaaway sa serbisyo. Pinaratangan pa nila ang dating hepe ng pulisya na siyang utak umano ng lahat. May ilan pang nagsabi na planted ang mga ebidensyang hawak ng NBI, isang desperadong pagtatangka na ilihis ang issue. Ngunit sa likod ng mga kasinungalingan, ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Ang testimonya ni PO2 Silayan kasama ang mga video ng huli na palihim na kinuna ng ilang biktima, mga audio recording ng usapan tungkol sa pera at ang mismong talaan ng quota na ipinapasa ng bawat pulis ay bumuo ng isang hindi matitinag na kaso. Ang bawat dokumento, bawat salita, bawat larawan ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ang makina ng extortion na kanilang binuo ay malapit ng bumagsak. Ang gabi ng paghuhukom ay papalapit na. Agosto 2017. Ang umaga ay nagsimula tulad ng anumang ordinaryong araw sa San Rafael. Ngunit sa likod ng normalidad na ito, isang bagyo ang paparating. Sa bisa ng mga search at arrest warrant na inilabas ng ombudsman at pinagtibay ng korte, ang mga ahente ng NBI kasama ang mga kinatawan mula sa ombudsman ay sabay-sabay na kumilos. Ang kanilang target, ang himpilan ng pulisya ng San Rafael. Bandang alas 7 ng umaga, isang convoy ng mga sasakyang walang marka ang huminto sa harap ng police station. Ang mga operatiba, nakasuot ng kanilang mga itim na jacket na may markang NBI, ay mabilis na bumaba. Wala nang paligoy-ligoy. Ang kanilang paggalaw ay tiyak at may autoridad. Agad nilang inaresto ang ilang mga pulis na sangkot sa kaso na nagulat at hindi nakapalag.
Ang kanilang pagiging mayabang ay biglang naglaho, napalitan ng takot at pagkalito. Sa loob ng opisina ng hepe, hindi makapaniwala si Vicente Ramos sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging hari ng kanyang maliit na kaharian, siya ngayon ay isang taong wala ng kapangyarihan. Habang ginagalugad ng mga ahente ang kanyang opisina, isang hidden vault ang kanilang natuklasan. Sa loob nito natagpuan ang humigit kumulang na 50,000 piso. Mga perang papel na lukot at tila pinagpasapasahan, mga bunga ng kanilang pangingikil, mga luhang ninakaw mula sa mga inosenteng mamamayan. Kasama ni Ramos, inaresto rin ang kanyang mga pangunahing opisyal at miyembro ng kanyang grupo. Ang mga taong dati ay mayabang na pumapara ng mga motorista sa kalsada na ang boses ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta ngayon ay nakaposas at nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkabigla at kahihiyan. Dinala sila sa mga sasakyan ng NBI sa ilalim ng mahigpit na seguridad habang ang mga residente sa paligid ay nagmamasid, mga bulungan ng hustisya ang maririnig sa hangin. Ang paglilitis ay isang palabas na inaabangan ng marami. Sa pagbubukas nito, dumalo ang ilan sa mga naging biktima at mga saksi sa Regional Trial Court. Ang korte ay puno ng tensyon. Ang mga akusadong pulis kasama si Vicente Ramos ay pinusasan at iniharap sa publiko, hindi na bilang mga alagad ng batas, kundi bilang mga ordinaryong akusado, mga taong haharap sa batas na minsan nilang binaluktot. Sa gitna ng katahimikan ng korte, pumasok ang hukom na nakatalaga sa kaso. Umalingaw-ngaw ang boses ng clerk of court, "All rise!" At sa pag-angat ng mga ulo ng mga akusado, isang pamilyar na mukha ang kanilang nakita na umupo sa mataas na upuan ng kapangyarihan. Isang mukhang huli nilang nakita sa isang madilim na kalsada sa ilalim ng ilaw ng kanilang flashlight. Isang mukhang minsan nilang tinawag na babae lang, walang iba kundi si Judge Regina Almario. Ang mga akusado ay tila binuhusan ng malamig na tubig, ang kanilang mga panga ay nangalaglag, ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanilang dating biktima, ang babaeng kanilang ikinulong at hinamak, ay siya palang hahatol sa kanilang kapalaran. Sa isang iglap, ang buong sitwasyon ay bumaliktad. Ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay. Sa loob ng paglilitis, ipinakita ng prosecution ang bigat ng kanilang mga ebidensya, ang mga video kung saan malinaw ang pangonggotong, ang mga audio recording, ang testimonya ng mga motoristang ginawa ng kaso. At ang pinakamabigat sa lahat, ang detalyadong salaysay ni PO2 Edgardo Silayan na buong tapang na tumayo at itinuro ang kanyang mga dating kasamahan, lalo na si Hepe Ramos bilang utak ng lahat. Pilit na iginiit ng depensa na may halong politika ang kaso. Sinabi nilang posibleng planted ang mga ebidensya at gawa-gawa lamang ang mga salaysay. Ngunit sa bawat argumento nila, lalo lamang tumibay ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution. Ang mga testimonya ng mga biktima ay magkakatugma. Ang mismong pera na nasamsam sa opisina ng Hepe ay nagsilbing isang tahimik ngunit makapangyarihang saksi sa kanilang kasakiman. Matapos ang ilang buwan ng masusing paglilitis, ang araw ng hatol ay dumating, ang korte ay muling napuno. Ang katahimikan ay halos nakabibingi. Si Judge Regina Almario sa kanyang itim na roba ay tumingin sa mga akusado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng awtoridad at katarungan. Matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya at testimonya, simula niya ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Inisa-isa niya ang mga kaso: extortion, grave misconduct, serious illegal detention, at sa bawat kaso isang salita ang paulit-ulit niyang binibigkas: guilty. Si Vicente Ramos at ilan sa kanyang mga pangunahing kasamahan ay napatunayang nagkasala. Sila ay nahatulan ng hindi bababa sa 25 taong pagkakakulong at tuluyang tinanggalan ng karapatang muling magsilbi bilang mga alagad ng batas. Sa huling sandali ng paglilitis, na natiling matatag si Regina. Ang kanyang tinig ay payapa, ngunit may bigat, may tapang nang ipahayag niya ang hatol. Para sa kanya, iyon ay hindi lamang katarungan para sa kanyang sarili. Iyon ay katarungan para sa matandang tricycle driver, para sa estudyante, para sa lahat ng ordinaryong mamamayang nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga dapat sanay kanilang tagapagtanggol. Ang pagbagsak ng martilyo ay hudyat ng pagtatapos. Ang kaharian ng kasinungalingan ni Vicente Ramos ay tuluyan ng gumuho. Bago ang
lahat isang babala. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay hango sa mga totoong pangyayari. Ang mga pangalan at ilang detalye ay binago para sa proteksyon ng mga sangkot, ngunit ang diwa ng inhustisya at ang tapang na lumaban dito ay nananatiling buo at hindi kailanman magbabago. Bahagi 1. Ang simula cold open, isang malamig na boses sa dilim. Babae ka lang, intro and teaser. Magandang gabi, sa mundong ito may mga unipormeng sumisimbolo sa kapangyarihan at proteksyon. Sila ang mga taong inaasahan nating tatakbuhan sa oras ng panganib, ang mga tagapagtanggol ng batas. Ngunit paano kung ang mismong unipormeng iyon ay maging anino ng takot? Paano kung ang mga bisig na dapat ay sumasagip ay siya palang pumipinsala? Ang kwentong ito ay hindi tungkol sa isang ordinaryong krimen. Ito ay tungkol sa isang sistema, isang makinaryang pinapatakbo ng kasakiman sa loob mismo ng isang himpilan ng pulisya. Isang gabi sa kahabaan ng isang madilim na kalsada sa probinsya, isang babaeng nag-iisa ang masasangkot sa isang bangungot na maglalantad sa nabubulok na katotohanan. Isang babaeng minamaliit, hinahamak at ikinukulong dahil sa kanyang pagtanggi na yumuko sa katiwalian. Hindi nila alam ang babaeng kanilang binangga ay hindi isang ordinaryong biktima. Siya ang magiging mitya na susunog sa kanilang kaharian ng kasinungalingan. Ngayong gabi, samahan ninyo kaming balikan ang mga pangyayari sa San Rafael, Bulacan. Isang kwento ng pag-abuso sa kapangyarihan ng isang huwes na nagpanggap bilang ordinaryong mamamayan upang maranasan ang pinagdaraanan ng mga walang boses at ng isang laban kung saan ang hustisya ay isinilang mula sa pinakamadilim na sulok ng inhustisya. Paano nga ba ang isang gabi ng pang-aapi ay naging simula ng pagbagsak ng isang buong pugad ng mga tiwaling alagad ng batas? Bahagi 2 ang kapagtutuos Kabanata 1, ang kalsada ng kadiliman Abril taong 2017. Ang gabi sa kahabaan ng National Road sa San Rafael, Bulacan ay tahimik at malalim. Tanging ang mga ilaw ng ilang sasakyan ang humahawi sa kadiliman parang mga matang pilit na nanunuot sa kumot ng gabi. Para kay Judge Regina Alma, ang biyahe pauwi ay isang ritual, isang pagkakataon upang iwanan sa Maynila ang bigat ng kanyang posisyon, ang mga bunton ng kaso, ang mga testimonya ng pighati at pag-asa na araw-araw niyang pinapasan, isang dekada na siyang hukom sa isang regional trial court at kamakailan lamang ay nalipat sa Bulacan. Kilala siya sa kanyang talas ng isip at sa integridad na hindi kayang bilhin o takutin, isang reputasyong pinanday ng panahon at ng di mabilang na mga pagsubok. Sa isip niya, isa lamang itong ordinaryong biyahe. Ang ugong ng makina ng kanyang sasakyan ay tila musika sa kanyang pandinig, isang paalala ng payapang buhay sa probinsya na naghihintay sa kanya. Ang mga puno sa gilid ng daan ay mga aninong nagmamasid lamang, mga tahimik na saksi sa kanyang paglalakbay. Ngunit may mga gabing kahit ang pinakaordinaryong landas ay may inililihim na panganib sa isang kurbadang bahagi ng kalsada kung saan ang dilim ay masiksik at ang mga ilaw ng poste ay tila pagod ng magbigay ng liwanag, may mga aninong nag-aabang. 2 pulis. Ang kanilang uniforme ay dapat sanang simbolo ng kapanatagan, ngunit sa gabing iyon, ang kanilang presensya ay may dalang kakaibang lamig. Bigla silang humarang sa kanyang daraanan. Sa simula, inakala ni Regina na isa lamang itong karaniwang checkpoint. Normal na proseso, sanay na siya. Ngunit may mali. Ang paraan ng kanilang paghinto sa kanya ay hindi pangkaraniwan, may bahid ng pagka-agresibo. Isang nakakasilaw na ilaw ng flashlight ang tumutok sa kanyang muka. Naramdaman niya ang init nito sa kanyang balat, isang biglaang panghihimasok sa kanyang personal na espasyo. Babay utos ng isang boses, magaspang at walang paggalang, pinababa siya mula sa kanyang sasakyan. Ang tinawag nilang routine check ay mabilis na nag-iba ng anyo. Ang mga tanong ay hindi na tungkol sa seguridad. Ang mga ito'y naging mga paratang na may halong pangmamaliit. Saan ka pupunta, miss? Mag-isa ka lang? Tanong ng isa, ang tono ay mapanuri, tila isang krimen ang pagiging isang babaeng nagmamaneho mag-isa sa gabi. May nilabag kang traffic rule. Sabi naman ng isa pa, kahit alam ni Regina sa kanyang sarili na maingat siyang nagmamaneho. At ang huling hirit, ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan na parang laso na dahan-dahang kumakalat. Hindi ka dapat nagmamaneho ng mag-isa, babae ka lang. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang isang insulto, yun ay isang paghuhusga, isang pagbabaliwala sa kanyang kakayahan, sa kanyang pagkatao batay lamang sa kanyang kasarian. Ngunit pinanatili ni Regina ang kanyang kahinahunan. Ipinakita niya ang kanyang mga papeles. Lisensya, rehistro, insurance, lahat ay kumpleto at nasa ayos. Walang anumang mali. Ngunit hindi iyon ang hanap nila. Ang katotohanan ay hindi mahalaga sa kanila. Overspeeding ka.
iginiit ng isang pulis. At wala kang lisensya, dagdag ng kasama nito, hawak-hawak ang mismong lisensya ni Regina sa kanyang kamay. Ang mga akusasyon ay hayagang imbento, mga kasinungalingang binuo sa hangin. At kasunod ng mga kasinungalingan ay ang tunay nilang pakay, ang pagbabanta. 5,000 piso, sabi ng pulis, ang boses ay bumaba, tila isang sikretong ibinubulong. Ibigay mo sa amin yan at kalimutan na natin to, walang tiket, walang abala. Sa sandaling iyon, si Regina ay nasa isang sangandaan. Maaari siyang magbayad, maaari niyang tapusin ang gulo, maaari niyang sabihin kung sino siya, isang hukom ng Regional Trial Court, at panoorin silang manginig sa takot at biglang maging magalang. Ngunit isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang desisyon na hindi lamang para sa kanyang sarili. Tumanggi siya, wala akong nilabag na batas, sabi niya. Ang kanyang tinig ay kalmado ngunit buo, puno ng paninindigan. At hindi ako magbabayad. Ang kanyang pagtanggi ay parang pagsindi ng posporo sa isang silid na puno ng gas. Ang pagkukunwari ng mga pulis ay nawala. Ang kanilang mga muka ay umigting. Ang kanilang pagiging arogante ay naging purong galit. Matigas ka, hayag, sabi ng isa. Kung ayaw mo sa madaling paraan, dun tayo sa mahirap. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari, inaresto siya, ang kanyang mga kamay ay marahas na hinawakan. Dinala siya sa presinto na parang isang tunay na kriminal at sa buong panahong iyon pinili ni Regina na manahimik tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya binanggit na siya ay isang hukom, nais niyang makita, nais niyang maranasan, nais niyang malaman kung paano tunay na tratuhin ng mga pulis na ito ang isang ordinaryong mamamayan, isang taong walang impluwensya, walang mataas na posisyon at walang koneksyon. Sa gabing iyon, sa loob ng police car na humaharurot patungo sa presinto, hindi na siya si Judge Regina Alma. Siya ay isang numero, isang biktima, isang saksi, at ang kanyang paglalakbay sa puso ng kadiliman ay nagsisimula pa lamang. Kabanata 2, ang selda ng mga hinaing. Ang presinto ng San Rafael ay hindi isang lugar para sa mga mahihina ang loob. Ang amoy nito ay pinaghalong pawis, alikabok at nawawalang pag-asa. Ang mga dingding ay tila may sariling mga kwento ng pighati, mga lihim na ibinubulong sa bawat sulok. Pagdating ni Regina, sinalubong siya ng tanawin ng iba pang mga detenidong tila mga kaluluwang ligaw, mga biktima ng parehong kapalaran, mga ordinaryong motorista, mga driver ng jeepney at ilang mga kabataang nahuli raw sa mga gawa-gawang paglabag. Sa kanilang mga mata, nababakas ang parehong pagod at takot, isang pagod na dulot ng paulit-ulit na pakikibaka sa buhay at isang takot na dulot ng biglaang pag-agaw sa kanilang kalayaan. Para kay Regina, bawat muka sa loob ng selda ay isang bukas na aklat, isang kwento ng kawalan ng katarungan. Idiniin niya sa mga opisyal na naka-duty na wala siyang anumang nilabag, ngunit ang kanyang mga salita ay parang hanging dumaan lamang sa kanilang mga tainga. Ang kanyang protesta ay sinalubong ng blangkong tingin at pagwawalang bahala. Sa huli, itinulak siya sa loob ng isang selda. Ang malamig na bakal ng rehas ay sumara sa kanyang likuran, ang tunog nito ay pinal at nakabibingi. Sa loob, habang pinagmamasdan niya ang mga taong nakapit ng walang sapat na ebidensya, isang mas malalim na misyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Ang kanyang pansariling karanasan ay naging isang bintana, isang durungawan kung saan malinaw niyang nasilayan ang tunay na anyo ng kapangyarihang ginagamit sa maling paraan. Sa gabing iyon, hinubad niya sa kanyang isipan ang kanyang roba. Hindi siya isang hukom, siya ay isang saksi. Isang biktima ng isang sistemang binabalot ng pang-aabuso at korupsyon. Nang magsimulang magkwento ang bawat isa sa loob ng masikip na selda, lumitaw ang isang nakakakilabot na pattern. Ang kwento ni Regina ay hindi natatangi. Ito pala ang pamantayan. Ako, simula ng isang matandang driver ng tricycle, ang kanyang muka ay guhit-guhit na ng pagod at hirap. Dinampot ako dahil wala raw akong helmet, pero kitang-kita ng dalawang mata ko, suot-suot ko ang helmet ko nang parahin nila ako. Gawa-gawa lang nila. Isang binatilyo naman, marahil ay nasa kolehiyo pa lamang, ang nagsalaysay ng kanyang sinapit. 3,000 ang hinihingi sa akin. Wala raw akong dalang ORCR ng motor ko. Nasa bahay lang, kukunin ko sana. Ayaw pumayag, pera daw ang kailangan. Nang tumanggi ako, sinampahan ako ng resisting arrest at public scandal. Paano ako mag-iskandalo? Halos hindi ako makapagsalita sa takot.
Lahat sila ay may parehong dulo sa kanilang kwento. Nang tumanggi silang magbigay ng lagay, bigla silang sinampahan ng mga kasong disobedience to a person in authority at public scandal, mga kasong madaling imbentuhin at mahirap patunayan ang kawalan ng sala. Sa bawat kwentong naririnig ni Regina, lalong tumitindi ang kanyang kutob. Hindi ito isang isolated incident. Hindi ito gawa ng iilang bulok na mansanas. Ito ay isang sistema, isang organisadong operasyon ng pangingikil na pinamumunuan ng mga taong nanumpa na maglingkod at magprotekta sa bayan. Ang selda ay naging isang confession room, isang santuwaryo ng mga biktima. Ang kanilang mga hinaing ay umalingaw-ngaw sa loob ng 4 na sulok na iyon, mga alingaw-ngaw na hindi naririnig sa labas ng mga rehas. Naramdaman ni Regina ang bigat ng kanilang mga kwento, ang sakit ng kanilang kawalan ng kapangyarihan. Naintindihan niya na ang kanyang pag-aresto ay hindi lamang tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa kanilang lahat. Ilang oras ang lumipas. Ang gabi ay lalong lumalim. Sa wakas, dumating ang kanyang kapatid na si Patricia, isang abogado rin na nagsisilbi sa kanilang lalawigan. Nagbigay ito ng piyansa at si Regina ay pinalaya. Nang makalabas siya sa presinto at muling malanghap ang hangin ng kalayaan, hindi niya napigilang ikwento agad kay Patricia ang lahat. Hindi lamang ang bastos na pagtrato sa kanya, ang mga mapanlait na salita o ang gawa-gawang kaso. Higit sa lahat, ikinuwento niya ang sistematikong pangungutong na tila bahagi na ng araw-araw na operasyon ng istasyon. Ang mga kwento ng mga nakasama niya sa selda, ang mga mukha ng takot at desperasyon. Sa kanilang pag-uusap habang binabagtas ang daan pauwi, napagtanto nila ang isang mas malaking katotohanan. Ilang linggo na palang nagaganap ang parehong modus. Mga motorista ang pinapara, iniimbentuhan ng kaso at kinikila ng pera. Kapag tumanggi diretso sa presinto, ikukulong ng walang sapat na batayan. Doon hihintayin nilang bumigay ang biktima o magbayad ng piyansa ang isang kaanak. Ang presinto ay hindi na isang himpilan ng pulisya, ito ay naging isang negosyo. Para kay Regina, ang gabing iyon ay higit pa sa isang personal na panghahamak. Ito ay isang malinaw na larawan ng isang bulok na kalakaran kung saan ang kapangyarihan ng batas ay ginagawang sandata laban sa mga inosente. Sa kanyang loob nagsimulang mag-alab ang isang apoy ng determinasyon na ilantad ang katotohanan at panagutin ang mga may sala. Bago matapos ang linggo, habang sinusubukan niyang bumalik sa kanyang normal na buhay, muling bumabalik sa kanyang isipan ang mga mukha ng mga naiwan niya sa selda. Ang matandang tricycle driver, ang estudyante, ang mga taong walang boses, walang lakas at walang kakayahang lumaban. Para kay Regina, hindi ito matatapos sa isang simpleng masamang karanasan lamang. Hindi ito isang alaala na basta na lang ililibing sa limot. Ito ang simula ng isang laban para sa hustisya, kahit na ang kanyang magiging kalaban ay ang mismong mga taong dapat sana'y tagapagtanggol ng batas. Kabanata 3, ang paggalaw sa dilim, ang katahimikan ay maaaring maging isang uri ng pagkonsinti. Para kay Regina at Patricia, ang manahimik matapos ang gabing iyon ay katumbas ng pag-amin na ang sistema ay sira na at wala ng pag-asa. Ngunit hindi iyon ang kanilang paniniwala. Kung siya isang hukom ay nagawang tratuhin na parang basura, paano pa kaya ang mga ordinaryong mamamayan na walang kalasag na posisyon o koneksyon para lumaban? Sa loob ng ilang araw, ang kanilang tahanan ay naging isang war room. Ang kanilang mga usapan ay hindi na tungkol sa mga pang-araw-araw na bagay, kundi tungkol sa estratehiya, ebidensya at kung paano bubuwagin ang isang pugad ng katiwalian nang hindi sila napapansin. Sa tulong ng kanilang mga koneksyon sa legal at judicial system, gumawa sila ng isang mapanganib ngunit kinakailangang hakbang. Palihim silang nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation, NBI. Ang NBI ay agad na kumilos, isang covert operation ang isinagawa. Ang misyon, magkalap ng matibay na ebidensya laban sa mga tiwaling pulis ng San Rafael. Ang operasyon ay parang paglalakad sa alambre, bawat galaw ay maingat na kinakalkula. Natunto nila ang ilan pang mga nabiktima ng parehong modus. Ang mga ito na dati takot magsalita ay nagkaroon ng lakas ng loob nang malaman na hindi sila nag-iisa. Dahan-dahan, nabubuo ang isang malinaw na larawan ng isang malawakang paglabag sa batas. Sa investigasyon, isang pangalan ang laging lumilitaw, Vicente Ramos, ang bagong hepe ng lokal na police station. Lumabas sa mga ulat na nagsimula ang lahat 2 buwan na ang nakalipas nang italaga si Ramos sa pwesto. Siya ay na-relieve mula sa kanyang dating pwesto dahil sa ilang internal conflicts at inilipat sa San Rafael. Tila dinala niya ang kanyang mga lumang gawi. Sa kanyang pamumuno, nagkaroon ng isang hindi opisyal ngunit sa pilitang quota system. Araw-araw
araw-araw, may itinakdang bilang ng mga huhulihin at kung walang sapat na tunay na lumalabag sa batas, simple lang ang solusyon. Mag-imbento sila ng kaso. Ang perang nakokolekta mula sa mga kotong at piyansa ay tinitipon sa himpilan. May porsyento para sa mga tauhan ngunit ang pinakamalaking bahagi, ang cream of the crop, ay napupunta sa mismong opisina ng hepe. Ang himpilan ay naging isang pribadong kaharian at si Ramos ang hari. Isang malaking pagbabago ang nangyari ng isang tao mula sa loob ang nagpasabog ng lahat. Si PO2 Edgardo Silayan, isang bagitong pulis, bata pa, may mga pangarap pa at hindi na makayanan ng kanyang konsensya ang nabubulok na sistema. Sumang-ayon siyang maging informant, sawang-sawa na raw siya. Sa kanyang testimonya na ibinigay sa isang safe house ng NBI, ikinuwento niya ang lahat. Mismong si Hepe Ramos ang naguutos sa amin, sabi ni Silayan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit determinado. Sinasabihan niya kami na kailangan naming makarami sa isang araw. Kung wala talagang mahuli kahit sino na lang daw, imbentuhan ng kaso, diskarte ang tawag niya doon. Ang mga hindi sumusunod pinag-iinitan, tinatakot na ililipat sa malalayong lugar sa Mindanao kung saan magulo kaya kahit labag sa loob ng iba, napipilitan na lang sumunod. Nagbigay si Silayan ng mga detalye na nagpatibay sa investigasyon, mga talaan ng mga kotong na ipinapasa sa kanila, mga pangalan ng mga motoristang kinikilan, at ang pinakamatibay na ebidensya, ang paraan kung paano nila pinipilit papirmahin ang mga biktima sa isang peking police blotter para magmukhang lehitimo ang kanilang pag-aresto. Sa bawat ulat na dumarating mula sa NBI, sa bawat testimonya ng mga biktima, sa bawat revelasyon ni Silayan, lalong lumilinaw ang larawan. Ang presinto ng San Rafael ay hindi na kanlungan ng katarungan. Ito ay naging isang pugad ng mga buwitre, pinamumunuan ng mga taong ang tungkulin sana'y magprotekta, ngunit sila mismo ang sumisira sa sistemang dapat nilang panatilihin. Habang tahimik na gumagalaw ang NBI, nagsimulang kumalat ang bulong-bulungan sa loob ng police station. May kakaibang tensyon sa hangin, tila may mga matang nagmamanman, may mga nagtatala ng kanilang bawat kilos. Hindi nagtagal, umabot ang balita kay Vicente Ramos. Nalaman niyang may investigasyon at nagsimula raw ito sa reklamo ng isang babaeng nagngangalang Regina Almario. Para kay Ramos, ang babaeng iyon ay isa lamang sa maraming mga motoristang nagmatigas, isang ordinaryong sibilyan na tumangging magbigay ng lagay. Hindi niya agad nalaman na ang babaeng iyon ay isang hukom ng Regional Trial Court. Ang tingin niya rito ay isang maliit na abala na lumaki, kaya't mabilis siyang kumilos para pagtakpan ang kanilang mga gawain. Naglabas siya ng mga pahayag sa lokal na media, ipinangalandakan niya na malinis ang kanilang operasyon at ang anumang akusasyon ng kotong ay gawa-gawa lamang ng mga taong ayaw sumunod sa batas at gustong manira sa magandang imahe ng pulisya. Nagpakalat din sila ng mga chismis. Ang mga paratang daw ay isang planadong pagpapabagsak sa kanya, gawa ng dati niyang mga kaaway sa serbisyo. Pinaratangan pa nila ang dating hepe ng pulisya na siyang utak umano ng lahat. May ilan pang nagsabi na planted ang mga ebidensyang hawak ng NBI, isang desperadong pagtatangka na ilihis ang issue. Ngunit sa likod ng mga kasinungalingan, ang katotohanan ay hindi na kayang itago. Ang testimonya ni PO2 Silayan, kasama ang mga video ng panghuhuli na palihim na kinunan ng ilang biktima, mga audio recording ng usapan tungkol sa pera at ang mismong talaan ng kwota na ipinapasa ng bawat pulis, ay bumuo ng isang hindi matitinag na kaso. Ang bawat dokumento, bawat salita, bawat larawan ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ang makina ng extortion na kanilang binuo ay malapit ng bumagsak. Ang gabi ng paghuhukom ay papalapit na. Kabanata 4. Ang pagbagsak ng kaharian Agosto 2017. Ang umaga ay nagsimula tulad ng anumang ordinaryong araw sa San Rafael. Ngunit sa likod ng normalidad na ito, isang bagyo ang paparating. Sa bisa ng mga search at arrest warrant na inilabas ng ombudsman at pinagtibay ng korte, ang mga ahente ng NBI kasama ang mga kinatawan mula sa ombudsman ay sabay-sabay na kumilos. Ang kanilang target, ang himpilan ng pulisya ng San Rafael. Bandang 7:00 ng umaga, isang convoy ng mga sasakyang walang marka ang huminto sa harap ng police station. Ang mga operatiba nakasuot ng kanilang mga itim na jacket na may markang NBI ay mabilis na bumaba.
Wala nang paligoy-ligoy. Ang kanilang paggalaw ay tiyak at may awtoridad. Agad nilang inaresto ang ilang mga pulis na sangkot sa kaso na nagulat at hindi nakapalag. Ang kanilang pagiging mayabang ay biglang naglaho, napalitan ng takot at pagkalito. Sa loob ng opisina ng hepe, hindi makapaniwala si Vicente Ramos sa bilis ng mga pangyayari. Mula sa pagiging hari ng kanyang maliit na kaharian, siya ngayon ay isang taong wala ng kapangyarihan. Habang ginagalugad ng mga ahente ang kanyang opisina, isang hidden vault ang kanilang natuklasan. Sa loob nito natagpuan ang humigit kumulang na 50,000 piso, mga perang papel na lukot at tila pinagpasapasahan, mga bunga ng kanilang pangingikil, mga luhang ninakaw mula sa mga inosenteng mamamayan. Kasama ni Ramos, inaresto rin ang kanyang mga pangunahing opisyal at miyembro ng kanyang grupo. Ang mga taong dati mayabang na pumapara ng mga motorista sa kalsada na ang boses ay puno ng kapangyarihan at pagbabanta. Ngayon ay nakaposas at nakayuko. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng pagkabigla at kahihiyan. Dinala sila sa mga sasakyan ng NBI sa ilalim ng mahigpit na seguridad habang ang mga residente sa paligid ay nagmamasid, mga bulungan ng hustisya ang maririnig sa hangin. Ang paglilitis ay isang palabas na inaabangan ng marami. Sa pagbubukas nito, dumalo ang ilan sa mga naging biktima at mga saksi sa Regional Trial Court. Ang korte ay puno ng tensyon. Ang mga akusadong pulis kasama si Vicente Ramos ay pinusasan at iniharap sa publiko hindi na bilang mga alagad ng batas kundi bilang mga ordinaryong akusado, mga taong haharap sa batas na minsan nilang binaluktot. Sa gitna ng katahimikan ng korte, pumasok ang hukom na nakatalaga sa kaso. Umalingaw-ngaw ang boses ng clerk of court, "All rise," at sa pag-angat ng mga ulo ng mga akusado, isang pamilyar na muka ang kanilang nakita na umupo sa mataas na upuan ng kapangyarihan. Isang mukhang huli nilang nakita sa isang madilim na kalsada sa ilalim ng ilaw ng kanilang flashlight, isang mukhang minsan nilang tinawag na babae lang. Walang iba kundi si Judge Regina Almario. Ang mga akusado ay tila binuhusan ng malamig na tubig. Ang kanilang mga panga ay nangalaglag. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at hindi paniniwala. Ang kanilang dating biktima, ang babaeng kanilang ikinulong at hinamak, ay siya palang hahatol sa kanilang kapalaran. Sa isang iglap, ang buong sitwasyon ay bumaliktad. Ang kapangyarihan ay lumipat ng kamay. Sa loob ng paglilitis, ipinakita ng prosecution ang bigat ng kanilang mga ebidensya, ang mga video kung saan malinaw ang pangungotong, ang mga audio recording, ang testimonya ng mga motoristang ginawa ng kaso. At ang pinakamabigat sa lahat, ang detalyadong salaysay ni PO2 Edgardo Silayan na buong tapang na tumayo at itinuro ang kanyang mga dating kasamahan, lalo na si Hepe Ramos bilang utak ng lahat. Pilit na iginiit ng depensa na may halong politika ang kaso. Sinabi nilang posibleng planted ang mga ebidensya at gawa-gawa lamang ang mga salaysay. Ngunit sa bawat argumento nila, lalo lamang tumibay ang mga ebidensyang inilatag ng prosecution. Ang mga testimonya ng mga biktima ay magkakatugma. Ang mismong pera na nasamsam sa opisina ng hepe ay nagsilbing isang tahimik ngunit makapangyarihang saksi sa kanilang kasakiman. Matapos ang ilang buwan ng masusing paglilitis, ang araw ng hatol ay dumating. Ang korte ay muling napuno. Ang katahimikan ay halos nakabibingi. Si Judge Regina Almario sa kanyang itim na roba ay tumingin sa mga akusado. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng awtoridad at katarungan. Matapos ang masusing pag-aaral sa lahat ng ebidensya at testimonya, simula niya ang kanyang tinig ay malinaw at matatag, umaling-aw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Inisa-isa niya ang mga kaso: extortion, grave misconduct, serious illegal detention, at sa bawat kaso isang salita ang paulit-ulit niyang binibigkas: guilty. Si Vicente Ramos at ilan sa kanyang mga pangunahing kasamahan ay napatunayang nagkasala. Sila ay nahatulan ng hindi bababa sa 25 taong pagkakakulong at tuluyang tinanggalan ng karapatang muling magsilbi bilang mga alagad ng batas. Sa huling sandali ng paglilitis, na natiling matatag si Regina. Ang kanyang tinig ay payapa ngunit may bigat, may tapang ng ipahayag niya ang hatol. Para sa kanya, iyon ay hindi lamang katarungan para sa kanyang sarili. Iyon ay katarungan para sa matandang tricycle driver, para sa estudyante, para sa lahat ng ordinaryong mamamayang nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga dapat sanay kanilang tagapagtanggol. Ang pagbagsak ng martilyo ay hudyat ng pagtatapos. Ang kaharian ng kasinungalingan ni Vicente Ramos ay tuluyan ng gumuho.
Bahagi 3, pagninilay paglabas ni Judge Regina Almario sa korte, sinalubong siya ng mga taong dati walang boses, ang mga biktima ng sistemang kanyang ibinagsak. Sa kanilang mga muka, mababakas ang isang bagong pag-asa. Walang mga salitang kailangan, ang kanilang mga mata puno ng pasasalamat ay sapat na para kay Regina. Iyon ang tunay na gantimpala. Ang makita na sa gitna ng isang bulok na sistema, ang tama ay maaari pa ring manaig. Ang kwento ni Regina ay isang paalala na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakasalalay sa uniforme, sa posisyon o sa baril na nakasukbit sa baywang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa integridad, sa tapang na manindigan para sa tama at sa pananampalataya na ang hustisya, gaano man katagal, ay darating para sa mga naghahanap nito. Si Regina, na minsang sinabihang babae lamang, ay pinatunayan na ang paggalang at karangalan ay hindi nasusukat sa kasarian o sa estado ng buhay. Ito ay nakukuha sa pamumuhay ng tapat at sa paggawa ng tama. Ikaw man ay isang ordinaryong mamamayan na naglalakbay sa isang madilim na kalsada o isang hukom na nakaupo sa trono ng kapangyarihan. Sapagkat sa huli, sa ilalim ng batas, lahat tayo ay pantay-pantay. At walang sino man, gaano man kataas ang kanyang pwesto, ang mas mataas pa sa batas.